Ipatutupad ang 1 peso and 20 centavos hanggang 2 pesos and 80 centavos sa taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, January 30. Narito ang report ni Denise Abante. Panibagong paghihigpit na naman daw ng sinturon para sa mga tsoper at motorista dahil sa ipatutupad na taas presyo sa produktong petrolyo bukas. Papalo kasi sa 2 pesos and 70 centavos to 2 pesos and 80 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos to 1 peso and 30 centavos naman sa diesel. At 40 centavos hanggang 50 centavos naman sa kerosene. Ang jeepney driver na si Kenny, bagamat wala na raw magagawa sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, dumidiskarte na lang daw sa pagbiyahe. Ay siyempre, malaking epekto yan, pero wala tayong magagawa. Hindi, mabagal na lang ang takbo para hindi masyado malakas sa krudo. Ayon sa Department of Energy, may 3 dahilan sa pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Yung pag-escalate tension sa Red Sea and ng Russia. Kasi po, ng mga nakaraang linggo, yung mga large shipping companies o yung mga vessels na dumadaan sa Red Sea, nag-reroute sila na mas malayong lugar at the same time patagal. Dahil dito tumaas umano ang paid cost, kasabay nito ang karagdagang premium cost para sa insurance na ibabayad sa mga naturang vessel. Pangalawang kadahilanan po, yung pagbaba naman ng inventory ng United States, lalo na yung kanilang crude or the raw materials. It means na bumaba ang kanilang inventory, it shows na tumaas ang kanilang demand. Lastly, nagpalabas po ng outlook or expectation, yung malaking kumpanya, mag-i-increase ang global oil demand this 2024. Tanggap na rin daw ng rider na si Reden ang patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Okay lang po, basta may pambayad. Dahil wala akong magagawa, kailangan Ay di pang service po pagka po pupunta ng trabaho para medyo mura-mura. Tuloy lang ang buhay. Okay lang po, kahit po araw-araw. Ay, basta yung pag wala ng pambili, maglalakad na lang po. Ayon sa DOE, wala pa raw posibleng nakaambang pagbaba sa presyo nito. Ito na ang ika-4 na sunod na linggong taas presyo sa produktong petrolyo. Kung titignan natin yung mga outlook, yung short-term market forecast, sinasabi nila na may posibilidad pa na magtuloy-tuloy yun. Pero kung sabi ko nga, depende kasi kung ano yung kadahilanan. Kasi despite na may mga reason para tumaas siya, meron ding mga kadahilanan na nagsusupport para bumaba siya. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.